Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, kahandaan ng government agency sa midterm election sa Lunes, tiniyak ng Malacanang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Siniguro ng Malacanang na handang-handa na ang gobyerno sa pagdaraos ng ligtas at maayos na halalan sa Lunes. Kabilang na dito ang mga hakbang na sisiguro sa kapakanan at proteksyon ng mga guro na magsisilbi sa araw ng eleksyon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na una ng tiniyak ni Education Secretary Sonny Angara na nakalatag na ang mga paghahanda ng departamento. Kabilang na ang nationwide deployment ng DepEd Election Task Force simula May 11. Layo nito magsagawa ng real-time monitoring at agad na makatugon sa anumang insidente sa mga polling precinct. Siniguro rin ng opisyal ang pondo para sa honorarium ng mga gurong magsisilbi sa halalan, gayon rin para sa paglilinis at paghahanda ng mga paaralan bago at pagkatapos ng botohan. Narito ang naging pahayag ni Yusek Castro. Partnership ng DepEd sa COMELEC, AFP at PNP para tiyakin ang security, legal at medical na tulong para sa mga guro sa halalan. At makakatuwang din po ang IBP at ang PAW para magbigay po ng libreng legal assistance sa ating mga guro laban sa anumang harassment at legal threats. At ang sabi po ni Secretary Angara, sa araw ng halalan, kasama ng mga guro at kawani ang buong puwersa ng pamahalaan, bantay, alalay at proteksyon ang hatid sa ating mga guro ng bayan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, zero violence target ng Philippine National Police o PNP sa Halalan 2025. Narito si Dayan Layar para sa balita. Target ng Philippine National Police o PNP na maging mapayapa at walang maitalang karahasan sa darating na 2025 midterm elections. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na hangad nilang makamit ang zero violence sa buong panahon ng halalan. Ipinag-utos ni Marbil sa lahat ng police commanders na aktibong makipag-ugnayan sa mga komunidad at gamitin ang lahat ng kanilang kakayahan upang pigilan ang anumang tangka ng kaguluhan. Ayon kay Marbil, kailangang walang masawi o mawala ng buhay sa eleksyon. Nagbabala rin si Marbil na sasampahan ng kaso ang sinumang pulis na mapatutunayang nagpabaya sa tungkulin sa panahon ng halalan. Mula sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pagsisikap ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng bigas, nakikita ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA sa gitna ng patuloy na pagbagal ng inflation rate. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Kumbinsido ang Philippine Statistics Authority o PSA sa masidhing pagsisikap ng gobyerno upang patuloy na mapababa ang presyo ng bigas. Sa harap ito ng naitalang pagbagal ng inflation rate nitong nakalipas na buwan ng Abril na kung saan
contributory factor ang pagbaba sa halaga ng bigas. Ayon kay Assistant National Statistician Rachel Laksa, Enero pa lamang ng taon ay nakakita na sila ng negative inflation. Ibig sabihin, noong pa man ay bumabagsak na ang halaga ng bigas at nagpapakita ito na sadyang may ginagawang aksyon ng gobyerno para mapababa ang nabanggit na presyo sa naturang commodity. Kaugnay nito ay mananatilian niya silang nakamonitor sa mga susunod na buwan, partikular sa kung magpapatuloy ang pagbaba pa ng presyo ng bigas. Pakinggan natin si Assistant National Statistician Rachel Laksa. Alam ko po ay naniniwala po na may ginagawang aksyon ng ating gobyerno para po patuloy na mapababa ang presyo ng bigas. Kaya po we will see in the coming months sa amin po mga reports kung magpapatuloy po ito. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong sa mahahalagang kaganapan, kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Alyansa Senatorial Bets, inilatag ang mga panukala para mapanatiling mababa ang inflation. Narito si Kathleen Forbes para sa balita. Handa ang mga pambato ng administrasyon sa Senado na isulong ang ilang mga panukala para mapanatiling mababa ang inflation rate. Sa pulong balitaan kasama ang Alyansa Senatorial Bet sa Bulacan, inilatag nila ang kani-kanilang mga plano para mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga bilihin para sa mga Pilipino. Ayon kay dating Senate President Tito Soto, mahalaga ang mas aktibong papel ng gobyerno sa pagbili ng ani ng mga magsasaka at mangingisda. Sa kanyang panukala, bibighin ng gobyerno ang 50% na produksyon ng ating mga magsasaka at mangingisda. Maaari din niya ito gawin ng LGU sa pamamagitan ng pagtatayo ng food terminal sa bawat probinsya. Iwala naman si dating Senator Ping Lacson na oras na ma-roll out na sa buong bansa ang 20 pesos kada kilo ng bigas program ay lalo pa bumagal ang inflation rate. Muli namang inihirit ni AXIA-YES Party List Representative Erwin Tulfo ang pag-amyenda sa rice certification law upang maibalik ang mandato ng NFA na makapagbenta rin ng murang bigas sa mga palengke. Dapat din anya paigtingin ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang pagbabantay sa presyo upang mapanatiling abot kaya ang mga bilihin. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Malacanang, ipinagmalaki ang pagpasok ng dalawang magagandang beach sa Pilipinas sa list ng World's 50 Best Beaches. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Ipinagmalaki na Malacanang ang pagkakasama ng Entalula Beach sa El Nido, Palawan bilang number 1 at Bonbon Beach sa Romblon bilang number 38 sa listahan ng World's 50 Best Beaches ngayong 2025. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na ang pagkilalang ito ay patunay na kahanga-hanga ang ganda ng Pilipinas. Sumasalamin rin anya ito sa global standing ng Pilipinas bilang isa sa pinakamalalaking beach destination sa buong mundo. Ayon sa opisyal, ang ganitong magagandang lugar sa bansa ay bahagi ng pagsusulong ng sustainable tourism ng pamahalaan, hindi lamang para sa coastal destination kundi para na rin sa pag-unlad ng mga komunidad at pagtataguyod ng national heritage sa ilalim ng National Tourism Development Plan 2023-2028 at sa pamamagitan na rin ng kampanyang Love the Philippines. Mula sa mala postcard na limestone cliffs at malinaw na tubig ng Entalula hanggang sa tanyag na sandbar at tahimik na alindog ng Bonbon Beach, tunay na pinapakita ng ating mga isla ang pinakamaganda sa ating bansa. Kasabay ng mga layunin ng Marcos administration sa ilalim ng National Tourism Development Plan 2023-2028 at sa pamamagitan ng kampanyang Love the Philippines, patuloy ang DOT sa pagsusulong ng sustainable tourism hindi lang para sa ating coastal destinations kundi para rin sa pag-unlad ng ating mga komunidad. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagiging rising investment hub sa Asia target ng Pilipinas ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev.
Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Economic performance, attractive market at structural reforms ang nakikitandaan ngayon ng Department of Economic Planning and Development upang tanghaling rising investment hub ng Asia ang Pilipinas. Ito ang tinura ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan matapos ibida ang mga nagawang hakbang ng pamahalaan upang makaakit ng mga mamumunan at reforma ang bansa sa kanyang pagdalo sa Philippine Economic Dialogue sa Milan, Italy. Ayon kay Balisacan, napanatili ng Pilipinas sa matibay na economic momentum nito kaya nananatili rin ang tinatahak nitong landas tungo sa sama-samang paglago o inclusive growth. Binigyan din pa ng kalihim na hindi matatawaran na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas kung saan inaasahan nilang makakamit nito ang $2 trillion economy sa 2050. Ilan sa mga hakbang ayon kay Balisacan na nakatulong na malaki sa Pilipinas para tanghaling itong rising investment hub sa Asia ay ang pagpapaunlad sa Public-Private Partnership, pagtataguyod ng Philippines-Korea Free Trade, Ease of Paying Taxes Act at ang Create More Act. Mula sa lungsod ng Mandaluyong para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, March Labor Force Survey patunay ng malakas at matibay ang labor market ng Pilipinas. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto na hindi titigil ang gobyerno sa pagpupursige na makamit ang job growth. Nakaka-encourage niya na makita na nanatiling steady ang labor indicators sa pinakahuling Labor Force Survey. Ginawa ni Recto ang pahayag kasunod ng March 2025 employment rate na nasa 96.1% habang nasa 3.9% naman ang unemployment rate. Dahil dito ang average year-to-date unemployment rate ay nasa 4%, mas mababa sa target ng gobyerno na 4.8% to 5.1% sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ayon kay Recto, ipagpapatuloy ng gobyerno ang pamumuhunan sa high-impact priority sectors, innovation at accelerate technology adoption sa pamamagitan ng ipinatutupad na Create More Act. Anya, porsigido ang gobyerno na matugunan ang tumataas na demand sa specialized skills at makasabay ang Pilipinas sa global standards. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Pilipinas, suportado ang adhikain ng World Bank para sa paglikha ng trabaho sa mga umuunlad na bansa. Balikan natin si Melanie Valdos Reyes para sa balita. Suportado ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Finance ang bagong agenda ng World Bank na naglalayong lumikha ng mas maraming trabaho at pagandahin ang kalidad ng mga trabaho sa mga emerging markets at developing economies. Binibigyan diin ng DOF ang mahalagang papel ng gobyerno sa pagbibigay ng tamang kapaligiran para sa pag-unlad ng merkado. Ayon kay International Finance Group Undersecretary Joven Balbosa na dumalo sa EDS 15 Constituency Meeting ng World Bank, kasalukuyang prioridad ng bangko na lumikha ng mas maraming trabaho. Anya, bagamat malaki ang papel ng pribadong sektor sa paglikha ng trabaho, kailangan kilalanin ng papel ng pampublikong sektor sa pagtatayo ng pundasyon sa pamamagitan ng infrastruktura, tamang polisiya at reforma sa regulasyon. Ayon sa World Bank, tinatayang nasa 1.2 billion na kabataan sa EMDS ang aabot sa edad na pagtatrabaho sa susunod na dekada, ngunit 420 million lamang na trabaho ang inaasahang malilikha, kaya isinusulong ng World Bank ang job creation bilang sentro ng kanilang agenda. Naniniwala naman ang DOF official na dahil sa mga patuloy na inisyatiba ng gobyerno, umaangat ang startup ecosystem, digital economy at partisipasyon ng mga micro, small, medium enterprises sa Pilipinas na magbibigay daan sa paglikha at pagpapabuti ng mga trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, Labor Group suportado ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa mas mababang interest rates sa calamity loans ng Social Security System o SSS. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Suportado ng isang grupong para sa mga kapakanan ng mga manggagawang Pinoy ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pababain ng interest rate sa calamity loans ng Social Security System o SSS. Alinsunod sa utos ng Pangulo, babawasan ng SSS ang interest rates sa mga calamity loan upang agad na matulungan ang mga manggagawang nahihirapan sa patuloy na pagtaas ng gastusin. Ayon sa 106 Trabaho Party List, ang pagpapababa ng mga interes sa calamity loan ay isang mahalagang hakbang upang mapagaan ang pasaning pinansyal ng mga manggagawang Pinoy, lalo na ang mga kasalukuyang naapektuhan ng mga pagputok at pag-alboroto ng mga bulkang Bulusan at Canlaon. Tinawag ni 106 Trabaho Party List spokesperson Attorney Mitchell David Espiritu ang naturang pulisiya bilang isang people-centered reform na tugma sa advokasya ng partido para sa makabuluhan, inklusibo at pangmatagalang trabaho at seguridad sa lipunan para sa lahat. Ang kautusan ni Pangulong Marcos Jr. ay tumutugma rin sa layunin ng 106 Trabaho na wakasan ng in-work poverty, ang kalagayan kung saan kahit may trabaho na natiling kapos ang kita ng mga manggagawa dahil sa mababang sahod at mataas na gasto sa mga pamumuhay. Muling iginit ng trabaho bilang 106 sa balota na magsusulong sila ng mga reforma na hindi lamang limitado sa pagpapataas ng mga sweldo. Saklaw ng advokasya ng nasabing party list ang pagpapaganda o mapaganda ang healthcare benefits, working conditions at training programs para naman sa lahat ng Pinoy na manggagawa at senior citizens, PWD na gusto pa ring magtrabaho. Mula dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Digital Pinoy sa nawagan sa Department of Transportation o DOTR na ipatupad ang suspensyon sa onboarding activities ng MOVIT. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nanawagan ngayon ang Digital Advocacy Network na Digital Pinoy sa Department of Transportation at maging si LTFRB na agarang ipatupad na ang suspensyon sa onboarding activities ng motorcycle taxi operator na MOVIT. Sa isang press briefing sa Quezon City, iginiit ni Ronald Gustilo, national campaigner ng grupo, ang pangailangan na agarang kumilo sa mga otoridad para pigilan umano'y agresibong pagpapalawak ng MOVIT na posibleng magdulot ng panganib sa kaligtasan ng publiko lalo na ng mga pasahero. Binanggit ng Digital Pinoy ang umano'y mga pagkukulang sa screening at training ng mga rider nito, tumataas na bilang ng aksidente sangkot ang mga rider nito at paulit-ulit na paglabag ng kumpanya sa mga alituntunin ng regulasyon. Binigyan din ng grupo na dapat unahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga commuter at tiyakin na ang mga operator ng motorcycle taxi ay sumusunod sa tamang proseso bago payagang mag-operate. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Social Welfare and Development o DSWD hinimok ang 4-piece members na suportahan ang tamang tulong sa tamang impormasyon campaign. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Ray Ferrer. Inikayat ng Department of Social Welfare and Development ang mga 4-piece beneficiary na suportahan ang kampanya ng ahensya na tamang tulong sa tamang impormasyon. Ayon kay 4-piece Social Marketing Division Chief Marie Grace Ponce, malaki ang maitutulong ng inisyatibang ito laban sa misinformation, disinformation at fake news. Aniya ang tamang tulong sa tamang impormasyon ay ang maagap na tugon ng DSWD laban sa mga mapanlang na pahayag tungkol sa mga programa ng ahensya. Inilunsad kamakailan ang kampanya para matiyak na tama, napapanahon at wasto ang impormasyon na nakararating sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado, kasunduan ng water districts at pribadong kumpanya dapat silipin ayon kay Senador JV Ejercito. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
Giniit ni Senador G.V. Ejercito na dapat magkaroon ng performance audit sa mga joint venture agreement sa pagitan ng mga water districts at mga pribadong kumpanya sa gitna ng mga reklamo sa palpak na supply ng tubig. Minungkahi ni Ejercito na dapat masilip ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang performance sa mga water concessionaires na pumasok sa kasunduan ng mga water districts. Gitang Senador, dapat maghatid ng maayos ng serbisyo itong mga water concessionaires lalo't pumasok sila sa isang kasunduan sa lokal na pamahalaan o utilities. Dagdag ng Senador, noong dinipensahan niya ang Public-Private Partnership Code, giniit nito na dapat masuri ng national government o ng NEDA ang isang kasunduan at hindi agad dapat rumirekta sa mga local water districts para sa isang joint venture agreements. Una nang inihain ni Senadora Risa Ontiveros ang isang resolusyon para imbestigahan ng Senate Committee on Public Services ang mga joint venture agreements sa pagitan ng water districts at pribadong kumpanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Info Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kidnapping case, wake-up call para pagtingin ang pagbabantay sa junket, pogos at crypto transactions ayon sa Quadcom Lead Chair. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Nagbabala si House Quad Committee Lead Chair Robert A. Barbers na isang malaking banta sa national security ng bansa ang pagdukot kay Anson K. Giit niya, hindi lamang kasi ito isang simpleng kidnap for ransom, ngunit mas malawak na operasyon ng criminal syndicate at body laundering gamit ang junket operators, e-wallets at cryptocurrency. Patayaan niyo sa ulat ng PNP, ang ransom money ay dumaan sa 2 junket operators bago ito nilipat sa mahigit 10 e-wallets at karamihan ay nakarehistro gamit ang pekeng impormasyon. Pagkatapos, ang mga pondo ay ginawang cryptocurrency kaya't lalong naging mahirap na hanapin at bawiin. Para sa mambabatas, pinapakita ng kaso kung paano sinasamantala ng mga sindikato ang mga digital tools at mahina regulasyon para sa kanilang mga transnational operation. Kaya naman kailangan palakasin ang kampanya ng administrasyon sa pagpapatupad ng batas at kaayusan at legislasyon. Panawagan ni Barbers sa Kongreso, mga ahensya ng pamahalaan at financial regulators pagtingin ang pagbabantay sa mga junket, pogos at crypto transactions upang hindi maging kanlungan ng transnational crime ang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 2 Chinese nationals arestado ng Philippine National Police o PNP sa kasong kidnapping sa Nasugbu, Batangas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayan Lear. Arestado ang 2 Chinese nationals sa ikinasang operasyon ng Philippine National Police o PNP kaugnay ng kasong kidnapping sa Nasugbu, Batangas. Kinilala ang mga suspect na sina Huang Yuse, 27 taong gulang at Zhao Lishan, 29 taong gulang. Ayon sa PNP, naaresto ang mga suspect noong May 4 ng pinagsanib na puwersa ng anti-kidnapping group at Police Regional Office 4A sa isang checkpoint sa Bacoor, Cavite. Nagtangka pang tumakas ang mga suspect ng sitahin sa checkpoint, ngunit agad silang nahabol at nadakip ng mga otoridad. Naganap ang insidente ng kidnapping noong madaling araw ng May 2 sa Barangay Balaytige, Nasugbu, kung saan dinukot ang 3 banyaga kabilang ang 2 Chinese at 1 Korean. Pinalaya rin ang mga biktima kinabukasan matapos ang negosasyon para sa ransom. Iniharap na ang 2 suspect sa Department of Justice para sa inquest proceedings at nahaharap sa mga kasong kidnapping, illegal possession of firearms at iba pang kaugnay na kaso. Mula sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga tagubilin ni Gregoria de Jesus tampok sa pinaghahandaang ika-150 anibersaryo ng kanyang kapanganakan. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Mary Rose Rosero ng Radyo Magazine.
bilang paggunita sa 60-centenaryo ng kapanganakan ni Gregorio de Jesus at pakikisa sa buwan ng pamanaw National Heritage Month, magsasagawa ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP ng Gregorio de Jesus Memorial Symposium o gunitang sampaksaan para kay Oriang ngayong araw ng Huwebes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Ito ay sa pangunguna ng Caloocan Historical and Cultural Studies Association, katuwang ang NHCP at Local Historical Committees Network, kasama ang Bahay Nakpil Bautista, tahanan ng mga Katipunero at Pelikulog. Magsasagawa ang NHCP at mga kasamang organisasyon ng serye ng gawain upang ibahagi sa madla ang ambag niya sa pagbubuo ng bansa. Unang nagpakita ng tapang si Oriang nang ipaglaban ang kanyang pag-ibig kay Andres Bonifacio kahit tutol ang mga magulang nito. Nang sumapi sa Katipunan, pinangalagaan niya ang mga papeles nito at nakipaglaban sa mga Espanyol nang sumiklabang himagsikang Pilipino noong 1896. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news. Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga tradisyonal na uri ng bigas na itatanim pa rin sa Ilocos Norte o sa Ilocos Region ayon sa Department of Agriculture o DA Regional Field Office 1. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Nagduduma a klase ti traditional a variety ti pagay ti maimulmula dito Region 1. Malaksid ngamin iti pangkultural kan traditional a kaipapanan ti panagmula iti daytoy. Iti nutrisyon ti bagi ti maysa nga tao ti kang runaan na makagapuno apay nga dulata ti gumatang iti kastoy a bagas. Segon ken ni DA Regional Field Office Reyna May Bangkirig iti usapang agrikultura malaksid ngamin. Iti nababa a sugar content iti
iti bagas nabaknang pay dayto iti fiber ken dumapay aramen amang pasayat iti salon ata dagiti mangan. Namuan dagiti apagay kadret ken black rice kas kuma iti balatinaw malawit batak ken banna paay ken iti black rice. Himpasigurado ni Banggirig nga makaumanay ti supply iti bin-in na dagitoy ken libre maipaay kadagiti manalon babaan iti farm organizations da wenno ada dagiti manalon akaya na ti ag-walk-in. Manipod iti syudad Dilawag Jud Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, kooperatiba ng mga magsasaka sa La Union nakatanggap ng financial grant mula sa Department of Agriculture o DA. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Balaygi anakalpas ti dua farmers cooperative Manipod La Union iti duang aldaw a training seknan iti values formation ken organizational strengthening nga inangay ti Department of Agriculture. Dagitoy a kooperatiba ket ti Palim Multipurpose Cooperative Manipod Bawang La Union ken ti San Fermin Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative Manipod iti Iliti Kaba. Tarigagay ti training a matulungan dagiti kooperatiba a makaaramid karagiti na inseriban a values-oriented decisions kantap na maitandudo ti kolaborasyon para iti agtultuloy a panagrangay. Ti Palim MPC ken ti San Fermin ARB MPC ket recipients it enterprise sub-projects a pinunduan ti Philippine Rural Development Project. Nakaawat ti Palim MPC iti 14.6 million pesos a grant para iti Green Carabao Mango Production, Consolidation and Marketing Enterprise. Bayat na nakaawat ti San Fermin MPC iti 4.1 million pesos a grant para iti produksyon kan marketing ti Mongbin Enterprise. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Halos 2,000 guro ng Department of Education o DepEd Eastern Samar Division na gaganap na electoral board members handa na sa halalan ngayong Mayo at 12. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Andam na 1,923 nga magturot doon Department of Education Eastern Samar Division nga magsisabing electoral board members han pagdudumaraon nga 2025 national and local election iyan nga maabot nga Mayo 12. An patapo din hinimo ni Mr. Abner Aclao, Information Officer and Division nga nakaymang rawan Radyo Pilipinas kakalop. Ini nga ihapulong niya labot lahan 297 nga non-teaching personnel nga magsisabing nga Department of Education Support Officers kundeso mga miyembran provincial ngan Municipal Board of Canvassers pati na Election Task Force. Basta rapahan datos naabot 378 nga eskwelahan ng division at magagamit yan nga midterm election nga ma-accommodate han 686 nga mga polling precincts nga bubutusan na naros 300,000 nga rehistrado nga mga botante. Mula sa Borongan City, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo ngayon sa Sogod. 40 pulis mula sa Regional Office 8 idineploy sa Southern Leyte para sa eleksyon ngayong darating na Lunes. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jevic Epiz. Muabot sa 40 ka mga personahe gikan sa Philippine National Police kon PNP Regional Office 8 ang giugment sa probinsya sa Southern Leyte alang sa nasudnon og lokal nga piniliay karong Mayo 12, 2025. Sa taho ni PNP Regional Director Police Brigadier General J. Kumigad, pipila ka adlaw sa dili pa ang bugnong lugaynon, gipakatap na ang kapin 200 ka pulis sa riyon aron idugang sa mga magbantay gawas sa mga personahe sa police provincial offices.
Matod pa sa opisyal, gidugang ang augmented group aron motubag sa kakuwang sa mga personahe. Sa 237 ka mga gipakatap sa tibok rehiyon, 104 niini ang na-assign sa Leyte Police Provincial Office, 50 sa Eastern Samar ug 43 sa Samar Police Provincial Office. Gawa sa mga gideploy sa mga probinsya sa Eastern Visayas, gato sa usab ka police gikan sa National Headquarters o Regional Support Unit ang naglangkob sa Regional Reactionary Standby Support Force nga andam para mapadali ang deployment kon gikinahanglan. Gudad Mayo 3 hangtod 15, gipaubos na sa full alert status ang kwerpo sa kapulisan sa riyon isip lakang sa umaabot nga eleksyon karon nga Lunes. Balita gikan sa probinsya Southern Leyte, kini si Jevic Epis, Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epis mula sa Sogod. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. 2 mini chainsaw itinurn over ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasaka ng kape at kakao sa Misamis Occidental. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. 2 unit ng mini chainsaw ang tinanover ng Department of Agriculture, Regional Field Office 10 para sa Farmers Association sa Baliangaw, Misamis Occidental, Camaquilan. Ito ay silalim ng High Value Crops Development Program ng DA. Ang turnover ay sinagawa sa Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex sa Dalwangan, Malaybalay, Bukidnon. Ang aktibidad ay pinangunahan ni DA10 Regional Technical Director for Operations Carlota Madriaga at HV CDP Focal Person Kirsten Pagalan. Ang mini chainsaw ay nagkakalaga ng 12,000 pesos bawat isa ay binigay sa Sinian Service Provider Association at Miso Farmers Association. Inaasahan na sa pamamagitan nito ma-improve ang farmers' efficiency sa kanilang farm areas, lalo na sa mga magsasaka sa pag-pro ng kanilang kape at kakao. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Lakbay-aral ng mga benepisyaryo ng SAAD Program Phase 2 isinagawa ng Department of Agriculture o DA Region 9 sa isang layer chicken egg production project sa bayan ng Siocon, Zamboanga del Norte. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Gipailawom sa daw-kadlaw nga lakbay-aral sa Department of Agriculture Region 9 o DA9 ang mga benepisyaryo sa Special Area for Agricultural Development o SAAD Program Phase 2. Aktibidad dito gipahigayon sa usa ka layer chicken egg production project sa lungsod sa Siocon sa Zamboanga del Norte. Tumong sa maong kalihukan nga makabaton og igong kahibalo og kabatid ang mga poultry farmers sa Rehiyon 9. Gihatagan ang mga partisipante ko sa ka-platform aron sila mahibalo sa pagatiman sa mga manok. Nagbinaylway usab sila sa ilang mga kasinatian o ideya may tungod sa pagdumala sa layer chicken production. Mikabat sa 12 ka mga asosasyon nga adunay layer chicken egg production project sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur ug Zamboanga Sibugay ang misalmo sa mga aktibidad. Ang matag asosasyon girepresentahan sa ilang FAA President, caretaker og agriculture technician gikan sa ilang lungsod. Tumong sa lakbay-aral nga mapaligon ang kolaborasyon sa grupo sa mga mag-uma sa Rehiyon 9 nga magtambayayong aron makabaton o makabot ang tinguha sa kagamhanan nga mabatunan ang abunda o seguridad sa pagkaon o mapalambo ang panginabuyan sa mga mag-uma sa kabaryuhan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan.
Mahigit 4 na milyong pisong grant assistance ipinagkaloob ng Department of Agriculture o DA Caraga sa mga grupo ng magsasaka sa rehiyon sa pamagitan ng Enhanced Kadiwa Program. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayanara Sumapad. Nihatag og grant assistance ang Department of Agriculture o DA Caraga pinaagi sa Enhanced Kadiwa Program sa Agribusiness and Marketing Assistance Division kon AMAD ngadto sa duha ka grupo sa mga mag-uuma atul sa ceremonial releasing sa mga cheque nga gipahigayon bag-uhay lamang sa DA Regional Office 13. Personal nga gitunol ni Regional Executive Director Arlan M. Mangilen ang paghatag sa mga grants ngadto sa Caraga Cacao Organization kon Cacao Incorporated ug sa Maningalaw Lingayaw Agriculture Cooperative kon Maliko. Ang Cacao Incorporated nakadawat sa kinatibuk ang 4 milyones pesos nga magpondo sa pagpalit og 4-wheeled vehicle, melanger machine alang sa pagproseso sa mga kakao ug magsilbi nga working capital aron suportahan ang ilang value-adding initiatives sa industriya sa kakao sa rehiyon. Sa laing bahin, ang Maliko gihatagan usab og 300,000 pesos nga gamiton isip working capital sa ilang corn trading operations. Ang Enhanced Kadiwa Program nagtumong sa paghatag og gahom sa mga mag-uuma ug mga organisasyon sa mangingisda pinaagi sa paghatag og pinansyal nga suporta aron mapalig-on ang mga local food chains, market access ug pagpalambo sa negosyo sa komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Department of Labor and Employment o DOLE na mahagi ng tulong panghanap buhay sa isang workers organization sa Iligan City. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Nag-apod-apod og livelihood assistance ang Department of Labor and Employment o DOLE Lanao del Norte Provincial Field Office ngadto sa usa ka workers organization sa Iligan City isip tubag sa mga hagit sa kita sa mga trabahante sa pormal nga sektor. Mipahayag og pasalamat si Super 5 Transport Workers Organization President Johnny Padayhaga kinaapil sila sa programa nga siguradong makatabang sa ilahang panginabuhian. Gipadayag usab niya nga paspas ang pagtubag sa gobyerno sa ilahang mga panginahanglanon. Niabot sa 500,000 pesos ang kantidad nga gihatag sa DOLE, lakip na ang bugas, wifi vending machine ug uban pa. Tumong sa maong programa nga madugangan ang kita sa mga workers organization, ilabi na ang mga minimum wage earner. Sa bagong Pilipinas, gipasiugda sa gobyerno ang mga programa nga mosuporta og mahatag og panginabuhian sa mga trabahante alang sa makatao og inklusibong kalambuan. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. At dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, mapapakinggan na natin ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman makalipas ang ilang paalala. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene,
first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Nakatakdang isagawa ang 16th Philippine SME Business Expo o PhilSME ngayong darating na Biyernes at Sabado, May 9 hanggang 10, 2025 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Tampok sa edisyon ng Expo ang line-up ng mga speaker, business activities at mga networking opportunities na makatutulong sa small and medium enterprises. Titipunin ng PhilSME Business Expo 2025 ang mahigit 120 na mga multi-sector exhibitors, libo-libong industry professionals at mahigit 10,000 na pre-registered na mga kalahok. Isa sa highlight ng aktibidad ang PhilSME Business Conference. Bagamat bukas sa public viewing, 100 premium ticket holders lamang ang mabibigyan ng priority sitting. Binigyang diin ni PhilSME CEO Trixie Esguera Abrenilla ang kahalagahan ng pagkatuto sa mga tunay na kwentong tagumpay. Isasagawa rin sa Expo ang PhilSME Business Network Pinning Ceremony, isang aktibidad na nagbibigay parangal sa mga entrepreneur na mayroong mahalagang ambag sa kani-kanilang larangan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Halos 8,000 mga bahay ang itatayo sa pangunahing mga lungsod sa bansa kabahagi ng flagship housing program ng pamahalaan. Sa tulong ito ng bagong partnership ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig, National Housing Authority o NHA at Social Housing Finance Corporation o SHFC. Nilikha ang kasunduan upang lalong paghusayin ang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. Kabilang sa mga proyekto ang 372-unit medium-rise condominium sa Valenzuela City sa pamamagitan ng NHA. Development sa San Fernando City, Pampanga na mayroong 3,440 units. Kalinan District sa Davao City na mayroong 1,200 units. Tondo, Manila, 2,135 units at sa Santa Mesa, Manila, 425 units. Ikinatuwa ni Housing Secretary Jose Rizalino Acuzar ang pagtutulungan ng Pag-ibig Fund, NHA at SHFC para sa pagbibigay ng kalidad at abot-kayang pabahay sa mga pamilyang nangangailangan. Popondohan ng Pag-ibig ang proyekto sa pamamagitan ng Direct Development Loan Program. Sa datos ng pamahalaan noong 2019, halos 3.75 milyon na pamilyang Pilipino ang nakatira sa squatter at tinatayang 6.5 million units ang housing backlog ng Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Suportado ng Department of Migrant Workers o DMW, Department of Trade and Industry o DTI, Department of Science and Technology o DOST at Commission on Filipinos Overseas o CFO ang bagong online platform na layuning tulungan ang mga overseas Filipino workers o OFWs na mag-invest sa real estate sa Pilipinas. Inilunsad ng Talino Venture Studios at Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC
ang Bahay Deals sa Taguig City. Isa itong artificial intelligence o AI ng end-to-end marketplace na nagpapadali sa proseso ng pagbili ng residential properties. Ikukonekta ng Bahay Deals ang mga Pilipino sa property listings, financing options at sales processing sa iisang platform. Pinuri ni Secretary Kakdak ang Bahay Deals para sa paglalapit nito ng property investments at pagtitiyak na protektado ang kita ng mga OFW. Nagpahayag naman ng suporta si DTI Secretary Maria Cristina Roque sa paggamit ng digital innovation para sa kapakanan ng mga OFW. Inirekomenda rin ni Roque sa RCBC ang pagpapalawig ng financial support sa OFW sa pamamagitan ng franchising loans. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan. Tinanggal na ng Department of Agriculture o DA ang temporary ban sa poultry products mula sa Minnesota, United States. Nilagdaan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Memorandum Order o MO number 22 na nagpapahintulot sa pagpasok ng poultry shipments kasama ang poultry meat, day-old chicks at itlog mula sa US. Ayon sa DA, nagpasya itong tanggalin na ang ban matapos iulat ng American Veterinary Authorities sa World Organization for Animal Health o WOAH na lahat ng reported cases ng high pathogenicity avian influenza o HPAI sa mga apektadong bansa ay tapos na at natatakan na ng resolved status. Iniulat din ng American Veterinary na wala ng karagdagang outbreak simula noong February 28, 2025. Sinabi ng DA na mayroong mutual HPAI-related arrangement noong 2016 sa pagitan ng veterinary authorities ng US at Pilipinas kung saan ipatutupad lamang ang statewide ban kung mayroong 3 o higit pang mga county o munisipalidad ang apektado ng HPAI sa isang estado o probinsya. Batid na naunang ipatupad ang poultry ban sa Minnesota upang bantayan ang local poultry industry ng lugar na mahalaga sa food security ng bansa at pangunahing source ng employment at investment. US ang pangunahing source ng poultry products ng Pilipinas. Ayon sa datos ng US Department of Agriculture Foreign Agricultural Service o USDA FAS, nakapagpadala ang US ng $194.1 million na halaga ng poultry products maliban sa itlog dito sa Pilipinas noong nakaraang taon. Mas mataas ito sa $180.5 million na naitala noong taong 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po si Leo Magpayo para sa Balitang Pampalakasan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Nalusutan ng NLEX ang Ginebra 89-86 para gawing 4 ang kanilang sunod-sunod na panalo sa PBA Season 49 Philippine Cup na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium nitong Miyerkules. At sa inaasahan, si Robert Bullock ang nanguna para sa Road Warriors sa naipon nitong game high na 28 puntos mula sa 10 of 14 field goal shooting kasama pa ang 3 3-pointers kaya't nararapat lang natanghalin siya bilang best player of the game. Malaki din ang ambag ni Cyrus Torres at Brandon Ramirez na kapwa nakagawa ng 11 markers bawat isa habang nagtapos ng may 10 puntos si Kevin Alas. Nasayang naman ang 21 puntos ni Stephen Holt at ang 20 puntos ni Scottie Thompson para sa Gin Kings. Dahil sa panalo, gumanda ang record ng NLEX sa 4-1 habang bumagsak sa 2-2 ang kartada ng Ginebra. Sa naunang laban, nagpakawala ng 18-4 na puntos sa huling quarter ang Rain or Shine para lumayo sa nagiinit na Blackwater 120-106. Naging pasyente ang Elasto Painters sa huli para matalo ang Blackwater kung saan sina Adrian Nocum, Kailan Tiongson, Keith Datu at Santi Santillan ay naipasok ang lahat ng kanilang tirada para maitabla sa 102 all ang score, may 6 na minuto na lang ang nalalabi sa fourth quarter. Natahimik naman ang bossing sa huling 6 na minuto kung saan nakagawa lamang sila ng 4 na puntos. Kahit may injury, nanguna pa din si Datu para sa Rain or Shine sa nailista nitong 27 puntos at 8 rebounds habang nakapagtala si Nocum ng 23 puntos at 4 na rebounds. 5 pang player ng Elasto Painters ang nakapagrehistro ng double-digit scoring. Nagdagdag si Chongson ng 14 na puntos, 11 puntos kina Gian Mamuyok at Andre Karakut bawat isa, habang sina Jonard Clarito at Santillan ay nagtapos ng may 10 markers bawat isa. Dahil sa panalo, napaganda ng Rain or Shine ang kanilang record sa 3-2 habang bagsak sa 1-4 ang bossing. Nasayang naman ang game high na 28 puntos ni Christian David kasama pa ang 8 rebounds habang nakagawa ng 23 markers si Cedric Bearfield. Susunod na mga kalaban ng Rain or Shine ay ang wala pang talong Magnolia sa Mayo 18 habang magtatapat ang Blackwater at Meralco sa Mayo 21. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Wagi si Filipino pole vault star EJ Obiena sa kauna-unahang torneo sa bansa na Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA Pole Vault Challenge na ginanap sa Vermosa Sports Hub sa Cavite. Nalundag ni Obiena ang 5.8 meters kahit inulan ang torneo. Nalagpasan ni Obiena sina Yan Han Wu ng Chinese Taipei na nalundag ang 5.15 meters para kunin ang silver medal at kapwa Pinoy na si Hoket de los Santos na nalagpasan din ang 5.15 meters para sa bronze. Kakagaling lamang ni Obiena sa Wanda Diamond League sa Shanghai kung saan nagtapos siya sa ika-5 pwesto. Bago noon, nagtapos naman siya sa ika-7 sa Xiamen Leg noong Abril 26.
Kasalukuyang naghahanda ngayon si Obiena para sa Asian Championships na gaganapin sa Gumi, South Korea mula Mayo 27 hanggang 31. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang makapagsabayan si Filipina tennis star Alex Ayala sa clay court kasama ang isang Grand Slam champion. Pero ngayon ay kakampi niya ito. Maglalaro si Ayala sa doubles kasama ang dating US Open champion at world number 3 na si Coco Gauff ng Estados Unidos sa Italian Open. Makakatapat nila sina Alexandra Panova ng Russia at Fanny Stolyar ng Hungary sa round of 32. Isa na namang karangalan nito para sa 19 anyos na si Ayala na lalong dumadami simula ng kanyang makasaysayang takbo sa Miami Open kung saan umabot siya ng semifinals. Kasalukuyang world rank number 70 si Ayala ng World Tennis Association o WTA. Una nang winalis si Ayala sa opening round ng singles event kung saan tinalo siya ni world number 27 na si Marta Kostyuk ng Ukraine 6-0 at 6-1. Ang 21 anyos na si Gauff naman ay dating world number 1 sa doubles at nakuha ang korona ng 2024 French Open kasama si Katerina Siniakova ng Czech Republic. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Buhay pa din ang pangarap ng National University para sa isang pambihirang 5-peat sa UAAP Men's Volleyball Tournament. Nakatakdang makatapat ng Bulldogs ang Far Eastern University sa Season 87 Finals pagkaraan nilang pinabagsak ang University of Santo Tomas 25-23, 25-23 at 25-23 sa kanilang do-or-die Final Four face-off nitong Miyerkules na ginanap sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Pinangunahan ni Leo Ordiales ang opensa ng Bulldogs sa nalikom nitong 20 puntos habang nagtapos si Jade Disquitado na may 14 na puntos at 11 excellent receptions at sa pagbabalik ni Buds Budin pagkaraang magtamo ng right ankle injury ay nag-ambag ng 7 puntos at 9 na excellent receptions. Bubuksan naman ng NU at Tamaraos ang kanilang Best of 3 Championship Series itong darating na linggo na gaganapin din sa Big Dome. Bukod sa panalo, ito na rin ang ika-10 finals appearance ng Bulldogs na tinabla ang nagawa din ng De La Salle Lady Spikers na nakapasok ng 10 magkakasunod na beses sa finals sa Women's Division mula Season 71 hanggang 80 o mula 2009 hanggang 2018. Sa kabilang banda, nasira ang pangarap ng Golden Spikers na makabalik ng finals sa ikatlong sunod-sunod na season. Subalit, nakuha naman nila ang bronze medal simula pa noong Season 77 ng taong 2015. Nanguna naman si Josh Ibanez sa panig ng UST sa nagawa nitong 13 puntos, 13 excellent receptions at 5 excellent digs habang nagdagdag si G-Boy De Vega ng 11 markers at 16 na excellent receptions. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumapit si Carl Tamayo at ang Changwon LG Shakers para makuha ang kampyonato ng 2024 to 2025 Korean Basketball League o KBL. Kasalukuyang nangunguna si Tamayo at ang kanyang koponan ng 2-0 sa serye nila laban kay Juan Gomez Diliano at ng Seoul SK Knights pagkatapos ang kanilang 76-71 panalo nitong Miyerkules ng gabi sa larong ginanap sa Jamsil Student Gymnasium. Pinangunahan ni Tamayo ang Changwon sa narehistro nitong 27 puntos, 7 rebounds at 1 steal sa kanilang Best of 7 series
habang ang kapwa niya dating player ng University of the Philippines na si Lianyo ay nagtapos sa kanyang pinakamaraming puntos na 19 bukod pa sa 4 na boards at 2 assists. Noong Game 1, may pinakamaraming puntos din si Tamayo sa nagawa nitong 24 na markers, sahog pa ang 10 boards para kunin ng Changwon ang laban 75-66. Susubukang lumapit sa sweep ang Changwon sa pagtatapat ng 2 koponan muli sa Game 3 itong darating na Biyernes, Mayo 9. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Naging bukas na ang veteranang aktres na si Jackie Lu Blanco patungkol sa pagkamatay ng kanyang dating asawang si Ricky Davao. Sa isang panayam, inamin ng aktres na na-diagnose si Ricky ng stage 4 lymphoma noong Disyembre na nakaraang taon. Sabi nga ni Jackie, paglalahad niya, quote-unquote, we also kind of knew na baka the end is near but we never expect this to be this soon. At pagpapatuloy niya, na-confine at na-intubate sa ICU si Ricky, ngunit nakitaan naman ito ng improvement. Saad pa ni Jackie Lu, things were looking better. He was transferred to a regular room. Tinatanggal na yung tube after a while, after a couple of weeks. Nag-start na yung treatment, gumaganda, lumiliit yung tumor, kaya nga lang, you know what cancer is, and it was also a delayed stage. Sa kabila ng mga pagsubok sa kabilang pamilya ay patuloy pa rin ang pagsulit nila ng oras at nag-celebrate pa ng Christmas ang pamilya together. At pag-amin ni Jackie Lu, hindi perpekto ang naging relasyon nila ni Ricky, pero sa mga huling buwan nito ay nagkaroon nga ng kapatawaran at kapayapaan sa pagitan nila. At nagpapasalamat nga rin siya na nagkaroon sila ng pagkakataon na magkausap at walang samaan ng loob at napuno ng pagmamahal sa isa't isa bago pa ito bawian ng buhay. Sabi pa ni Jackie Lu, I reassured him na magiging okay kami and huwag siyang matakot because Jesus is waiting him in heaven where there is no more pain. So I have been blessed to have that opportunity and for him to have passed with so much love around him. At matatandang ikinasal ang dalawa noong 1989 at nagkaroon ng 3 anak ay ito, sina Kenneth, Ricky, May at Ara. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pa nating chika for today, aminado ang veteranang aktres na si Carmi Martin na may mga proyekto na talaga namang tinatanggihan niya bilang isang Kristiyano. Hindi naman daw sa pag-iinarte o pagmamalinis, pero may mga kinoconsider daw itong si Carmi na siya ngayon sa pagpili ng gagampanang role sa teleserye at pelikula. Ayon sa aktres, kapag may mga eksena at dialogue na parang sa tingin niya ay off sa kanya bilang isang Christian, ay marespeto niyang sasabihin ito sa producer at director. Kamakailan kasi ay may nagalok sa kanya ng isang pelikula na ang kwento sa script ay umiikot sa girl-to-girl relationship. Bilang bahagi ng kanyang pag-iingat sa pagtanggap ng mga role ay nagtatanong muna ito kung ano ang kanyang role o magre-request ito ng script na kanya namang babasahin. Kwento pa ng veteranang actress, quote and unquote, kasi ayaw ko pong mag-inarte sa shooting, so what happened before? Yung nangyari nga hindi sinabi sa akin exactly. Tapos pinipilit ko yung script, wala raw script. So I thought parang kay Coco Martin na ang probinsyano na ibibigay ang script ora mismo. Ang nangyari pagdating ko doon, ang bastos ng pinapasabi. Sasabihin ko ito, ganito, ganyan. At ito, malaman nga ni Carmi na salungat sa kanyang Christian faith ang kanyang eksena ay nag-walkout ito. At sentimiento pa niya, syempre sa point of view nila ay naginarte pa. Sayang yung ginastos and everything. Ayoko ng ganon. At kaya naman hirit ni Carmi sa mga ito, maging tapat daw kung ano ang role na ibibigay sa kanya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, muling ibinandera ng kapuso actress na si Beauty Gonzalez ang kanyang abot-langit na pagmamahal sa kanyang husband na si Norman Crisologo. Binati kasi ni Beauty ang kanyang asawang art curator na si Norman bilang bahagi ng pag-celebrate nila ng kanilang ikawalong wedding anniversary nitong Martes lamang, Mayo 6. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi ng kapuso actress at prinsesa ng City Jail star ang black and white kissing photo nila ng asawa na kuha sa kanilang araw ng kasal. Sabi pa ng post ni Beauty, quote and unquote, hanggang sa dulo ng mundo, ikaw pa rin at ako, happy wedding anniversary. At matatandang ikinasal itong sina Beauty at Norman noong Mayo 6 noong 2017 sa pamagitan ng isang garden wedding ceremony at biniyayaan sila ng anak at yan ay si Olivia Ines. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service at sa ilang saglit magbabalik na ang ating kasamahan si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Kanina ay inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison,
Hero Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin syempre ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.